Sinugo ni Jesus ang 72. Babala sa mga bayan di nagsisisi. Nagalak si Jesus ang mabuting Samaritano. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga koldero sa gitna ng mga asong gubat. Pagpasok ninyo sa anumang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o pangyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idudulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan,
pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig, puok, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa mahal naming Pangulo. Gabayan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng karangalan. Karangalan bilang taong may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. May malasakit sa karapatang pangtao. May malasakit sa kanyang pinamumunuan. May malasakit sa kanyang ginagawa upang magampanan niya ang lahat ng bagay ng ayon sa inyong kalooban. Pagtagumpayin niyo po siya, Ama, at bigyan niyo po siya ng karangalan na nagmumula sa inyo. Ang kalinisan ng kanyang puso at ang kababaan ng kanyang kalooban makikita ninyo. Makikita ng lahat kung gaano siya kadakila. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan. Ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos at ang kanyang dalawang kapatid na si Irene at Aimee at ang kanilang mga anak. Pagpalain niyo po sila at lagi niyo po silang kalingain. At maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan sa pamilya Marcos. Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas.
Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Samahan niyo po ko, Ama, sa aking panalangin na maghari nawa ang kapayapaan, banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, dito sa bayang Pilipinas. Kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig, at katarungan. Tayo na at manalangin, tayo yumuko at pumikit. Damahin natin ang presensya na ating Diyos na lumikha ng langit at lupa upang makapagbigay tayo ng buhay at liwanag sa umagang ito. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Puring Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Puring Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa araw-araw. Patuloy po ninyong kahabagan ang lahat ng inyong mga anak na sa mga laylayan ng kahirapan. Halos hindi na sila kumakain sa araw-araw, ngunit patuloy silang nabubuhay dahil sa inyong kapangyarihan, dahil sa inyong pagmamahal. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Binabasbasan ko ang aming mahal na presidente na si Bongbong Marcos.
Marcos. Maghari nawa sa kanya ang kapayapaan, kasaganahan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sa makabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Ama, Amang Yahweh, ang ating banal na Espiritu, ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ng masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Aming Amang nasa langit. Tayo ay makinig sa nagsasalita upang madama natin ang kanyang biyaya na tayo'y makarating at sumunod sa kanyang kalooban. Sinugo ni Jesus ang 72 babala sa mga bayang di nagsisisi. Nagalak si Jesus ang mabuting Samaritano. Ang may pandinig ay makinig. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kuldero sa gitna ng mga asong gubat. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o pangyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan, kanin ninyo ang inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag tinanggap kayo sa alimang bayan, kanin ninyo ang anumang iahin sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan,
hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidom ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, dising sanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. At ikaw Kapinaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Bumalik na natuwang-tuwa ang 72, Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidom. Ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway, walang makapipinsala sa inyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihahayag mo sa mga tao ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay nito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapatin, pagpapahayagan ng anak. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita, hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggang? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili.
Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" "Tama ang sagot mo," wika ni Jesus. "Gawin mo iyan at mabubuhay ka." Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem o sa bayang Pilipinas. Patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon dumaan doon ng isang sarsidote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niyang hinarang at siya'y nahabag. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik." Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang paglakad. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umayo ka't gayon din ang gawin mo." Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itunuturo. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay." Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalan Marta sa tahanang ito. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit isa lamang ang talagang kailangan, pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat ng makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa Kanyang banal na pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi,
maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen at manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising ng umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag tayo'y nananalangin para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasang langit mula sa trono ng ating Amang si Yahweh at ng ating Banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag kayong sosobra sa 7 at huwag namang kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat iyan ang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga anak, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, iyan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid. Lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan po kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas.
Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Ama at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po Ama sa gawain na ipinagkaloob niyo sa akin. Sa mga tao naman na nakikipanayam dito sa bayang Pilipinas o maging sa ibang bansa na mga nagtatrabahong OFW. Pag nakita nyo ang gawaing ito at napakinggan nyo na para kayong sumasamba sa Diyos, sumasamba kayo sa araw ng linggo. Ito ang gawain ng pagsamba sa Diyos. Isang gawaing nakalulugod at humaharap tayo sa Diyos, sa ating Amang nasa langit, sa ating banal na Espiritu, sa ating Panginoon Hesukristo. Sapagkat ang sinasamba natin dito, sinlakas ng kapangyarihan kung papaanong nilikha ng Diyos ang langit at lupa, dagat at lahat ng ating mga nakikita, at pati ang ating buhay. Ibig sabihin, tayo ay kumilala sa Diyos, tunay at ganap, kung paano tayo naririto sa ibabaw ng lupa at may mga anak tayo, babae, lalaki, may asawa tayo, may mga kapatid tayo, may mga magulang tayo, ama at ina. Sana ganun din ang nasa inyong isipan at nasa inyong kalooban at nasa inyong puso. Alalahanin ninyo ang ating Diyos na siyang lumikha sa atin dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ako sinasabi ang mga bagay na ito, buhat ng ikaw ay isilang sa sinapupunan ng iyong mahal na ina. Ikaw na isinilang ay nagkasala sa ginawa ng iyong mga mahal na ina at ng iyong mahal na ama. Kaya marapat lamang na tayo'y laging humingi ng kapatawaran sa Diyos sapagkat hindi natin alam ang nangyayari noong tayo'y mga bata pa. Pag tayo'y sumibol sa edad ng 15 to 21 to 30 to 35 to 40,
Doon mo lamang malalaman sa iyong sarili na ikaw pala ay may kasalanan. Buhat ng ikaw ay sisilang dito sa bayang Pilipinas na ating lupang sinilangan. Pag tayo'y humingi ng tawad sa Diyos, tayo'y magbalik loob na sa Kanya. Sapagkat ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, ang sabi nga ng iba, mahiya tayo sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng buhay. Ngunit hindi natin siya naaalala sa araw-araw. Naaalala lang natin siya pag may mga sakuna na nangyayari o kalamidad tulad ng bagyo, buhawi, lindol, o anuman mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Doon lamang natin nasasambit ang Diyos. Sino ang ating Diyos? Sinasambit natin ang Panginoon Hesukristo. Ngunit sabi, kung ikaw ay kilala ng ating Panginoon, hindi ka niya tataniman na ikaw ay matakot sa nangyayari sa kapaligiran. Kaya ka natatakot dahil wala kang Diyos sa iyong puso, sa iyong isip at sa iyong kalooban. Sapagkat ang ating Diyos ay dakila at makapangyarihan. Ang ating Diyos na tinatawagan sa umagang ito ay Diyos na buhay. Sila ay may pangalan, Ama ko, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo. Kung kilala natin ang Diyos na laging nakatingin sa atin mula sa langit, ang tingin sa atin ay parang mga langgam. Yan ay isang pagpapakilala na tayo ay kumilala na sa ating Amang nasa langit, sa ating Banal na Espiritu, sa ating Panginoon Hesukristo, upang sa pang-araw-araw nating pakikipanayam dito sa ibabaw ng lupa ay huwag na tayong matakot sa mga dumarating na dilubyo ng gawa ng kalikasan. Sapagkat ang tao ay namamatay sa oras ng kanyang kamatayan. Nakatakda na yan buhat ng ikaw ay isilang dito sa ibabaw ng lupa. May nakatakda na sa iyo kung ano kang edad o anong oras na ikaw ay papanaw dito sa mundong ito. Hindi natin alam yan sapagkat wala naman nagtuturo sa atin o wala naman tayong napapakinggan. Nasasabi ko lang ang mga bagay na ito dahil sa kanyang kalooban, sa kanyang karunungan. Hinihingi ko itong karunungan na ito upang maipahayag sa inyo ang mga bagay na aking sinasabi. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Huwag mong sabihin anak ka ng iyong ina at anak ka ng iyong tatay. Ibig sabihin tayong lahat ay nilikha niya, binigyan niya tayo ng espiritu upang ang katawang lupa natin ay makagalaw sa pamamagitan ng espiritu. Humingi tayo ng Espiritu Santo sa ating Amang nasa langit. Pag tayo'y nagbalik loob at tayo'y kanyang pinatawad, humingi tayo sa kanya at tayo naman ay kanyang bibigyan. Sapagkat humihingi tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakakita ng bidyong ito
tayo'y manampalataya. Tayo'y kumilala sa Diyos upang hindi tayo mapahamak dito sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos ang kapurihan ng lahat ng bagay na nilikha niya. Siya ang gumaganap ng lahat ng bagay na likhain niya ang buong universe, ang buong mundo. Langit, lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Siya ay nasiyahan sa paglikha ng ito. Kaya siya'y nasiyahan sa lahat ng kanyang ginawa, buhat ng tayo isilang sa mundong ito. Taglay na natin ang kanyang pag-ibig, ang pagkilala sa ating Diyos na dakila. Pag nakita mo ang gawaing ito, anak, mga nanay at tatay, mga kabataan, babae, lalaki, pag nakita nyo ang gawaing ito at inyong napakinggan at ipinagsabi nyo sa inyong mga mahal na kaibigan o kakilala, napakalaki ng gantimpala nyo sa langit, sapagkat nakita nyo ang gawain ito at ipinagsabi ninyo at napanood naman nila at sila rin ay gaganap na sabihin din nila sa lahat ng kanilang mga kakilala, sa kanilang mga mahal na kaibigan, nakita ko ang gawaing ito. Parang nakadama ako ng gaang ng katawan. At para ba ang aking mga pakiramdam na mga nararamdaman mga sakit sa aking katawan ay para bang nawawala. Dahil sa gawain ito, ako'y kanyang pinagaling sa pamamagitan ng aking pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Salamat po sa Diyos na buhay na lagi sa ating nakasubaybay mula ngayon at magpakailanman. Amen.